Hi guys! Welcome back to Manilyn Yule's channel. So for this vlog guys, I'm going to the other island called Skopon. So nandun yung husband ko and yung family niya kasi nga magkakatay kami ng karnero. So ayan guys, I'm waiting here sa lane 1. Reserve kami kahapon ng slot dito. So ayan, yung next lane is the lane 2. So wala yan sa reservation. So kami ang mauuna, the lane 1. Diyan na yung ferry, so mag-wait lang tayo guys. So nung pagdating ko guys, nagsimula na silang magkatay since morning. So ayan, yung kinuha nilang tupa, yan na yung last nilang kakatayin. So itong tupa na to guys is 8 years old na daw. So kailangan na siyang katayin kasi matanda na. So yan guys, ganyan ang gagawin. Ikakat na nila yung paa after nilang mapatay yung tupa. So yung ipapatay ng tupa guys is parang may ipuputok sila na may bala dito sa bandang noo para diretso ang pagkapatay sa kanila. Hindi ma-prolong yung pagpatay. So ayan, after nyan, ikakat nila sa may bandang leeg. Gagawa sila ng cut para i-separate yung skin sa katawan ng lamb. So ayan, ganyan yung proseso ng ihaw ng tupa dito sa Faroe Islands guys. So every month of October dito sa Faroe Islands sila normally magkakatay ng tupa guys. So mostly second week of October or first week. O, meron silang 1 week na off yung mga schools kasi katayan talaga nila yan yung mga farmer. So ayan guys, yung gagawin nila is i-separate, ganyan yung paggawa na nung pag-separate na ng skin sa katawan. So parang ipipress mo lang yung thumb mo para yung skin mag-loosen up siya. So ayan. Trinay ko yan siya isang beses, masakit sa thumb. So ayan guys, nilulusin pa rin ni Mister yung skin na dumikit sa katawan. So ayan. So sa kabila naman guys, dalawa yan silang nag-iihaw. Itong kapatid ni Mister tapos itong step daughter ng kapatid ni Mister. So ayan, interested din siya na mag-ihaw ng tupa. Kaya siya ang nag-ihaw, tumutulong siya. So ganyan na, nag-ihaw siya. Yan na yung last na tupa na kakatayin namin. Kasi tapos na sila, marami na silang nakatay eh. Humabol na lang ako kasi nga busy ako sa work. So humabol na lang ako dun sa hometown nila. So ayan, grabe, sobrang busy talaga kasi ang daming asikasuhin at ang daming lilinisin na karne. So yung main na pagkain dito sa Faroe Islands guys is tupa talaga. Kasi yun ang hilig nila. Tapos yung population ng tupa dito is napakarami kumpara sa population ng tao. So pag pumunta kayo dito sa Faroe Islands, ang daming tupa ang makikita. So ayan, after na i-loosen up guys yung skin sa katawan, ganyan na yung itsura, hihiwain na siya. Hihiwain yung gitna na part, tapos dapat careful ka na yung skin hindi mapunta doon sa karne. So after niyan, hiniwa na ni Mister kasi nalusin na niya lahat sa loob. So ayan, tinatanggal na niya yung doon banda sa may kamay. Tapos sa paa din, tanggalin din siya. Hilain mo lang siya tapos hawakan yung skin. Ganyan na yung hitsura. O diba, ganyan sila magkata dito sa Faroe Islands guys. So kailangan talaga pag mag-ihaw ka, may force ka talaga kasi yung paghila lang yan guys, grabe. Mahirap siya tapos kailangan talagang strong ka para makahila ka niyan. Na-try ko na yan siya eh. Tapos tingnan mo, may mga buhok-buhok pa siya na dumikit sa katawan. So kailangan yan siyang i-wash para matanggal yung mga excess na mga hair na dumikit sa katawan. Ayan naman ang pangyayari sa kabilang table guys. So ayan, sa table namin na nag-start ng hiwain ni Mister yung sa bandang tiyan, i-open na niya at kukunin yung mga lamang loob. So makikita nyo dito guys kung paano niya ito ginawa at saka kung paano niya ito binuksan. Ayan, kailangan careful din kasi sa pagbukas guys kasi kung mabutasan yung stomach ng tupa,
madudumihan yung karne guys kasi syempre nandyan yung dumi sa stomach, di ba? Kaya careful na careful talaga at maingat na paghiwa ang dapat gagawin dyan. So ayan, sana yung sa may chan banda. So ayan na yung stomach, nakikita nyo dyan, ang laki-laki. So ayan, so kailangan careful din sa paghalukay-halukay ng mga organs. Ayan. So ganyan siya. Yung ni-remove ni Mr. guys is fats, yan siya ng lamb. So minsan yung fats ginagamit nila pang sahog sa fishball or meron silang ginagawa na minsan nilalagyan nila niyan nakalimutan ko. So ayan yung helper namin, pamangkin ni Mr. masipag siyang tumulong. So gustong-gusto din niyang magkatay. So ayan siya ang tumutulong sa tito niya. So ayan, ganyan na yung itsura ng karne guys. So kailangan tanggalin yung organs sa tamang paraan din para hindi siya mag-scatter dyan. So kailangan step by step ang pag-remove nila. So ayan, hinihiwa na yung sa may sternum banda. Ayan. So ganyan ang pag-ihaw nila dito guys. Never ako nakakita ng pag-ihaw ng tupa sa Pilipinas. Dito lang talaga sa Faroe Islands, kaya nakaka-amaze. Tapos ang linis talaga nilang mag-ihaw. So ito si Mr. Ayan, anong tawag dito, igabas yan sa amin gigabas na niya ang bukog kay dili madala gahi man. So ayan guys, gabas-gabas is real. So ganyan na yung itsura. So after nyan, ayan, kailangan i-loosen din yung mga organs doon banda. So ayan, kailangan na naman ng help ni Mr. So to the rescue na naman ang aming maliit na girl. Diba? So ang mga bata dito guys, ini-involve nila yan sa pagkatay ng mga karnero. Kasi tradisyon kasi nila yan dito, nakasanayan na nila. Okej, nu är jag kung här. Roger Dalio. Nu är jag kung här. Okej, jag kung här. So dito banda guys, ayan fini-figure out na ni Mr. kung saan yung daluyan ng kung nasaan yung esophagus at saka yung windpipe. So yung esophagus syempre connected yun sa stomach, 'di ba? So kailangan i-close niya yun para hindi backflow yung mga dumi diyan. So ayan, kailangan niyang hanapin yun tapos itatali niya. Ayan, tinali na niya guys. Yan yun, yung daluyan ng pagkain. Jag ska göra en vill. Ha? Kanong unay. Ja, och jag tar att det här. Yeah, terchili yun. Just ainoa aika fyrkka, ei sitä ollut lennätään. So after nyan guys, ni-remove na ni Mr. yung gallbladder or yung abdo na sa ilalim ng atay. So ayun, tinanggal na niya kasi 'di ba mapait yun. So yun ang una niyang tinanggal at itinapon para safe. So ayun, may makulit na babae na nandyan. So after nyan guys, kasi bloody siya, kailangan siyang ida-dry using cloth. So ayan, dinadry mo na. So back to hiwa-hiwa. En i tog 24 hjärtan. Here. Here. Är det blå till trotsen jag går upp? Vad är det? Ihaw.
Ja, boja. Rotlepelsen og Så kan du ha sojen, hè? mørkbrød. Ja, men du kjører veien, så skal du. Ja, ja. Det er hardt. Hard, ja. Nej, ik tror niet dat dan. Hard, ja. En lunka. Ja, the lungs En and the liver. lever. Ja. Og bevis Dus hier? og filma. Ja. Jag ska ta den. Boja, boja, boja. Tiro ka go. Indian. Kom her, Petter. Met 2 rechter. Oh, ja, to sko. Hej, gå med. Hej. Ah, Laat skåla. ze lunken nu oppe. Aha. Laat ze deg opp lunken nu. Blåsa lunkarna upp. Mhm. Ja. And then? Ah, like you rinse it. Ja, så clean. Okay, yeah. Rinse it like that. You put water there. Clean. Ja. Boja, ikke. Buja, buja. Ikke smuja in. Dat is moeilijk. Ja. Is klaar? Det blir gå. Ja. Rebecca. Vi kan nu. Små Erik. Kan nu. Smuja nu. Rebecca, precies. Elisabeth. Små nu, Erik, kom. Kijk. Her. Bij ons, ik speel dat nu. Ja, Roos. Wil je dit je maar knubbelen? Ik kan wel hier knubbelen. Ja, maar dat is een beetje. Ik. Weg knubbelen. Små ja. Moet ik knubbelen? Ja, ik. Så, hjälpa till oss inte. Ikke. Vad ska jag Hjälpa till hjälpa? oss inte. Du ber Joe. Ja. Jag ber. Ja, här. Så till. Små ja. Ja. Några. Ser du här? Så. Åbe. Vi kan nu. Leo. Ska du bruka ta? Ah, you knock it there. Täcka blurren att vara då. Det är The P, where the P. Hej då. Den här. kort väck. The P and the P. Det kommer du skräll. Hata skräll. Fast spann. Skräll här. Ja. Ja. Kör det upp. Det var kort då. So there's hole here. Jo. Hur ska du hålla? Jo, hur ska jag bakteriehålla? So yan guys, na-remove na yung organs. So malinis na siya. So ihahang up na siya guys at kinikilo nila kung gaano kabigat yung isang buong tawan ng lamb. Wini-weigh nila yan. Tapos hugasan nila. Tapos ilalagay doon sa bahay na lalagyan ng mga karne. So kasi pag fresh meat guys, so ihahang siya for 3 days. Tapos saka mo siya hiwain tapos i-freezer. Vi är akkurat med utgångspunkt. En kolla jag. Jag tror på Det är så de här är gott. 20, ja. Men det kan jag. Ska vara till skräll. Ja. Det är bra. Så att han får vara. Och så kan jag köra. Så kan jag köra. Okej. Och så får du in blommorna. Halsen är det. Jag måste det. Nej. Det var bra. And then Bye. Bye.
Bye, Suchast. Come here. Come over here. Ilan, kom här. Kom här. Come here. Chatler. We have this chatler here. It's dark. Where is the door? Kusse. Hallo, is er inne? Yeah, taloy sir ina. Kuya. Okay. So after that, you guys will hang it here for three days, right? Ja, för fresh. 3 days for fresh, and how many days for rust, for like fermented meat? 2 months. 2 months for fermented meat. But if they want it fresh, then it will just stay for 3 days. How many krover here now? Men ja. I guess we have 2, 4, 6, 8, 10. It's a lot. 30, ja. 20 maybe. Den er sånn 8 plus. Nästan on to plus, yeah. Först. Very full, yeah. So these are the finished product of the sheep's head, guys. Finished product, guys. Fresh lamb meat. Yan, nag-ready na si Mister here. Pinapack na niya. Here. Lamb leg. Woohoo. So itong karin na to guys, ito yung sa may stomach banda, yung meat na nasa harap sa tiyan ng lamb. So ayan, ganyan siya paggawa. Root lapilsa ang tawag nila yan dito. So parang ipalaman nila yan sa tinapay. Lamas. Lamasin mabuti. Lamasin na mabuti para malalasa siya o patay. So ganito talaga siya. Wait lang. Yung mga asawa namin, farmer kasi. Kailangan matutunan. Matutunan itong gawain ite. So maoni siya day. Maabot ka diri pohon. Yung ani sa dimong buhaton. May parang ang dami naman ito. Look. Stop, look and listen. What do you think? Kiri lang kaya to? Tingin. Kailangan. Wadyo ko yanawa na. Bahala gid mo diya. Kay wadyo ko Oo, kabalo basta sa... ang sila nga dito, mas matindi pa doon maglagay. Basta kay nilalagyan ko na lahat tapos onion para ano na natin. Anong nilagay mo dito, ate? Saan? Dito. Injifair, yung... Garlic powder, salt. salt, and pepper. Oh. Okay. Pakita mo yung ingredients girl. Si Ana magano oh. Ito po yung ingredients. Oh, yan. Garlic powder. Mm. Injifer means luya. Tapos nilagyan namin ng aroma. Depende daw kasi yun kung anong gusto mong Tapos, lasa. yun. Depende daw po yun Oo, sa... baliktad. Aroma, Tapos, salt, Baliktad, itay, salt, saka pepper, pepper. Ito din, te. tsaka ito. So magiging ganito na yung hitsura niyan, guys. So after niyan, iboboil nila yan. So magiging ganyan na yung hitsura. Yan yung palaman ng tinapay nila from lamb meat. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoy this video. Please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel, guys. See you on my next one.